shout out dyan sa mga nanonood dyan na hindi taga Davao. So maaaring hindi nyo pa alam, no, na dito sa Davao City meron kami ditong piniprepare, meron kami ditong hinahanda, niluluto or dinidevelop na bus system. Kaya ngayon pa lang ano na tayo, kaya Davao City lang tayo babiyahe. Medyo ano na tayo, no, nag-i-practice na tayo, no. Sinasabi natin yung sarili natin na mag-commute sa Davao City via bus. Yes, no. So kahit sa ano lang tayo pupunta, Panakan. So mula rito sa Magsaysay, Uyanggo rin, makita tayo ng bus. Instead na magte-take tayo ng jeep bound for Panabo or Panakan, nagbabas na tayo para masanay na tayo dito sa Davao City na magko-commute via bus. So yan, ulitin ko sa mga nanonood dyan ng mga hindi taga Davao, just so you know that Davao City is preparing, no, developing highly prioritized bus system, or HPB is highly prioritized bus system. Ang ibig sabihin po nun, ano siya, no, priority yung bus. Ibig sabihin ano, high priority. Ang sabi-sabi nila is ano daw siya, wala siyang traffic light. I mean, hindi siya pwedeng ma-stranded, no, sa traffic light. Tapos meron talaga siyang interval time, meron siyang speed limit. Yung tinutukoy ko doon is yung talagang ano siya, naka-program ba, iyon, no? So tama, that's the right term, naka-program po talaga siya kung ano yung oras yung kanyang aalis sa isang station, at that yung kanyang ano, makakarating din siya sa station, next station sa oras din na nakatakda or nakatalaga talaga sa kanya. So yan ang tinatawag na high prioritized bus system. Tapos meron siyang tracker, high-tech siya, in short say high-tech na bus system. Hindi siya kagaya ng bus sa EDSA carousel bus sa may EDSA sa Manila, na bus lang talaga siya na literal, di ba, sa Manila. Yung ano nga lang is meron siyang exclusive lane. Yun lang, no, exclusive lane with exclusive bus stations in the mga pick up and dropping points, which is hindi ka pwedeng mag-pick up or magbaba anywhere somewhere sa along the EDSA, dahil nga meron nga talaga siyang ano, allotted or allocated, or meron siyang designated na talaga na stopping area or mga stations. Tapos ang ano din naman, interval time, no. So yun lang ang ano sa bus carousel, interval time. So in short say, or more likely ano pa rin siya ng mga man-made, what I mean is ano siya, man-made, manned or controlled by human, di ba? So I don't know ang HPB is kung ang driver pa rin, tao pa rin naman ang mag-control sa ano, ang magmamaneho sa bus system sa Davao in someday. Pero ang ibig ko sabihin doon, naka-program siya, no. Yun na nga, na yung alis niya anong oras, anong exact time, anong timestamp ang alis at dating sa isang station. Tapos meron siyang tracker. Yung tracker na tinutukoy ko, na yun yung ano, yun yung matatrack mo yung bus na sinasakyan mo kung saan na banda. Parang meron siyang GPS, ganun. Tapos hindi siya ma-stranded sa traffic. So yun yung ano, magiging ano namin dito sa Davao, solution for continuous na ano dito, traffic problem sa Davao City. So sa mga taga Cebu naman na nanonood nito, syempre meron naman kayong ano, BRT, Bus Rapid Transit. Iba rin yun, no? High-tech din ang ano, Bus Rapid Transit. First ever in the, wait lang, ano bang lugar ang may Bus Rapid Transit? Sa Pilipinas na lang, first ever in the Philippines magkakaroon ng BRT or Bus Rapid Transit. So ulitin ko, if Metro Manila meron silang ano, EDSA bus carousel na merong exclusive lane with exclusive stations for pick up and dropping points. Dito naman sa Cebu, meron silang BRT na tawagin is Bus Rapid Transit. So kami naman,
Kami naman dito sa Davao, meron kaming highly prioritized bus system. Modernized yun. Yun nga, merong tracker. Merong tracker, naka-GPS. Tapos exclusive din ang kanyang lane. So ako excited na ako na mangyari yun. Dumating yung time na yun na magiging ganun na ang sistema natin sa Davao. So no more jeep at all, no more multi-cabs. Kaya nga sa mga previous ko na mga vlogs like last year or earlier this year na tinatawa amin, sinasabihan na ang Davao City is pangit daw kasi puro daw jeep. Hindi daw kagaya sa lugar nila na puro taxi at ang ganda pa ng taxi nila. So dito na sa Davao napakarami daw jeep, tapos bulok pa. So okay lang kasi yun ang nagsasalita nun, ang nagsabi nun, panigurado wala siyang ka-idea about HPBs, highly prioritized bus system na dinidevelop dito sa Davao. Baga under construction, on its way na ma-implement. So ngayon pa lang nasa phase pa na medyo parang iwan ko ba anong status ng natin HPBs. Basta ang status ng HPBs is alam ko talaga continuous siya kasi nga ang natin dito mga public utility vehicles, mga public transportation, jeepneys, mga ganun, hindi na nga, di ba, nire-renew ang iba, finish out na, at saka bawal na mag-renew ng pangmatagalan, 1 year na lang. As you observe na kung kayo ay dayo dito sa Davao, pupunta kayo, di ba, ang mga jeep namin dito yung mga luma, mga kalawangin, mga gutay-gutay, kasi hindi naman na kasi talaga yon pwedeng ipa-renovate, hindi na pwedeng ipaayos ng mga operator ng mga jeepney sa Davao City kasi malulugi lang sila to think na gagastos sila ng sabihin natin thousands tapos of pesos, tapos 1 year lang ang kontrata, di ba, yung kaya lang franchise, to think na hindi sila makakabawi, ba't na gagawin yun, di ba? So malulugi sila. So kumbaga pabulok hanggang sa malanta na yung jeep nila. Yun na lang yung gagawin hanggang sa kapag i-implement na yung high priority bus system dito sa Davao City, hindi na mahihirapan ang syudad, ang ating city TMO, LTFRB, LTO na phase out lahat ng mga jeepney kasi nga konti na lang ang mga jeep dito, konti na lang yung i-phase out nila on the spot. And sa mga hindi pa masyadong familiar sa highly prioritized bus system dito sa Davao, ang setup po nun is hindi naman din pala lahat ng jeep sa Davao ang tatanggalin. Yun lang yung mga malalayong lugar. Gaya nito for example, Panakan, possible ang Panakan is sakop siya sa kasi ang istorya kasi 13 kilometers away from Davao City. I mean from the heart of Davao. So that's 0 kilometer starting point is ang City Hall of Davao. Tama. So ngayon from Davao City Hall, ang 13 kilometer is itong sa may Panakan, sa may DPWH. So yun yung area na pasok sa 13 kilometer away from the heart of the city. So dyan magsa-start, yan yung aabutin ng highly prioritized bus system, and yun yung mga jeepney routes na tatanggalin. So ngayon ang may iwan, ibig sabihin nito yung mga saksa, biyaheng saksa, barangay saksa, biyaheng barangay Bangkal, tama ba ako? Bangkal, medyo di pa naman siguro lumagpas ng 13 kilometer. Sorry na kayo kung hindi, sorry na sa mga nanonood dyan kung ako man ay hindi masyadong familiar sa, or hindi ko ma-estimate itong distances ng southern part of Davao, kasi kita nyo naman talaga more on southeast part of Davao City.
kita mo, so ilang minuto na tayo nag-vlog, 10 minutes na. So from Ramon Magsaysay Avenue papunta rito sa May Milan, Buhangin. So kinuha lang natin ng 10 minutes. Sa totoo lang, mas convenient talaga mag-bus kasi maluwag, hindi siya siksikan, hindi siya mainit kasi air conditioned. Tapos hindi mo ramdam yung traffic. Kahit nasabi natin traffic, no? Congested ang daan, hindi mo mararamdaman kasi yan na nga, hindi mo maalalanghap yung singaw ng mga tambotso, yung buga ng mga usok ng mga sasakyan. So yan lang, bali ako man ay nag-iensayo na. Sinasanay ko na sarili ko na mag-commute dito sa Davao City via bus. Ayoko nang kumbaga kayo na rin dyan na nanonood, no? Para hindi na kayo ma-surprise, hindi na kayo ma-shock, para hindi na kayo masyadong mahihirapan, no, sa transition sa Davao City in due time. So di ko alam kailan kaya mangyari yan. Sana next year na, no? Mahirap kasi ano yan eh, pagka ikaw yung syudad mo is hindi ka talaga malakas sa ibig ko sabihin. So parang dapat sa transition ngayon pa lang na tayo. Papatikimin ko na kayo ng sistema na sa Davao City na nagko-commute ang mga tao na nakasakay sa bus. Yung pamasahe naman dito papuntang Panakan is 50 pesos. Kung mag-jeep naman papuntang Panakan is 35 pesos. So magkano lang difference, di ba? 15 pesos lang. $30 pesos. So magkano difference? 15, 20. Okay na sa akin yung bus. Tsaka yung bus system natin dito sa Davao City na walang walang cash. Hindi siya gaya nito, no? Bayad, ticket. Parang card yata. Excited na. Kasi Davao City may mga underground cabling system. Napaka-astig tingnan ng natin si Emrecto tsaka San Pedro Street na walang mga wirings overhead. Ang linis tignan. Malinis na ang daan, malinis pa ang mga natin, ating mga kalye, yung ating mga poste, mga wala tayong makikita overhead wires. So ang ganda tignan, tapos bus ang tumatakbo, diba, gaya nito. Tignan, ang ganda. And yan nga lang, Davao City, no, sa napakalaki ng siyudad natin by land area, parang hirap na i-implement dito sa Davao City yung wireless underground cabling system sa buong siyudad. It takes a lot of billions of pesos talaga para magawa yun lahat, pero kaya naman siguro ng Davao yan kasi mayaman naman talaga ang Davao City, sobrang daming pera. Kaso nga lang, kung hindi lang talaga red spot ang Mindanao, which is located ang Davao, siguro yung yung confidential funds, intelligent funds na napakalaki na budget dito sa Davao City, pwede nang gamitin sana yun pampa-beautify ng Davao City. Yun na nga, para magbaon ng mga kuryente, gawad ng kuryente sa ilalim ng lupa para malinis tignan ng Davao City. Kasi nga lang, isa talaga yun sa pinaka big challenge sa Davao City, yung security. So ngayon pa lang practice tayo ng commute, no, via bus. I-enjoy na natin to, although hindi man talaga literally na kagaya nito ang bus system natin, kasi parang cashless na yun mas high tech. At saka yung hitsura, hindi pa alam kung anong hitsura ng bus, kung gaano siya kaganda, gaano siya kagara. So ngayon pala ay November 2. So uwi ng mga tao, may mga kumahabol pa rin na makauwi sa kanilang mga probinsya, kaya punuan tong bus na sinasakyan natin.
Okay, Laver na para yung ano, tinutukoy ko dapat kagabi na area dito sa unahan na kapag malakas ang ulan binabaha. So next time subukan natin no, na makaupo sa front seat para makita ninyo yung mas magandang mas malawak na view sa unahan. Pero okay lang naman to kasi itong ginagawa ko para na rin kayong pag manood kayo nito para na rin kayo nakaupo sa pinakadulo. Samot-saring ulo yung makikita nyo, may mga panot, may mga naka-blonde ang buhok, may nakakado, nakakap, may mga bagong dito, may mga dry hair, di ba? Ganun lang. Laverne. Nadaanan na natin yung Laverne. Actually ito, banda. Laverne. Likod yan. Mataas na area yan ha, pero binabaha siya. Airport. Basta airport ha, daanan siya ng lahat ng mga bus papuntang north. Di ba? Dami man na sumasakay ng mga pasahero. Ganyan yan. So kunyari galing kayong taga Cotabato City, Cagayan de Oro City, or basta saan kayo sa may bandang southwest part of Mindanao, tapos punta kayo ng Davao City para sumakay ng aeroplano from Ecolanda. Pwede na kayong doon, sumakay ng bus from Ecolanda, bus bound for Tagum, ganun, pwede na yun, Tagum City ang yung sasakyan, tapos hinto kayo dito. Bilis lang talaga kapag nakabas ka, hindi mo mararamdaman ang mga traffic. Nasa bilis. So bumiyahe na tayo na sa mga 25 minutes lang.